Eto. So yung tubo na to, kumiskis siya doon. Ayun, oh. Kita na kagad natin yung leak. Eto. Yan. Siguro nung habang umaandar siya, nagkaroon ng vibration dito. Yan. Tumatama siya doon habang umaandar. So nangyari, nabutas. Good day. Ayan. So gagawa muna tayo ng aircon dito sa ating warehouse. So nasa bodega tayo. Meron lang tayo isang isi-system process na window type na Hitachi. Ayan. So madali lang ta. Hindi na tayo pinahirapan nung pagkahanap ng leak. Dahil yung leak niya, ito lang. Ayan. Makikita nyo, kumiskis lang siya dito. Ito. So yung tubo na to, kumiskis siya doon. Ayun, oh. Kita na kagad natin yung leak. Ito. Yan. Siguro nung habang umaandar siya, nagkaroon ng vibration dito. Yan. Tumatama siya doon habang umaandar. So nangyari, nabutas. Ayan. So i-cleaning na lang muna natin bago natin start na i-repair. System reprocess na gagawin natin dito. So binaklas ko muna yung board bago linisan. Ayan, so proceed na lang tayo sa linis. Tinanggal ko siya kasi ito, pagka hindi mo tinanggal, tuka ng tubig, madalas na pinapasok ng tubig dyan. Ito, yan, oh, dito dumadaan sa ilalim nito, kaya dapat talaga silyado yan. Ayan, dito sa may heatsink niyan, dyan lumalusot kadalasan ng tubig dyan. Yan yung dahilan ng pagkasira ng board. Pero ito naman silyado pa. Pinaklas natin. So tatanggalin na lang natin itong pinakpan. Yan. Ayan. Nakabita na natin ang access valve dito. Ayan. Then yung butas, naligtas ko na rin ito. Ito yan. Yung dalawa siya actually eh. Yung dito sa tubo na to, yan, yung tubo na yan dito, at saka yung maliit nasa likod, yung ayun, nagkiskisan sila kaya dalawang butas niya dito. Ayan, so nahinang na naman natin to parehas. Ayan, ah. Medyo kinapalan ko na ng hinang. Then yung board medyo bahagyang nabasa, kaya ito, pinatagas ko muna, pinapatuyo ko. So mamaya ko na siya isi-system reprocess ng diretso. So yung leak naman okay na, i-assemble na lang din ito. Okay, ayan, so na-cleaning na natin yung unit. Yung problema niya, yun nga, yung nagkaroon ng leakage siya dito sa gilid. Nagkiskisan yung dalawang tubo. Kasi ito talaga, may ganitong rubber yan na nakalagay. Ito, dalawa. So nangyari, nahulog yung isang rubber sa loob, siguro baka nung pagkaka-cleaning. So itong tubo na ito at saka itong isa is nagkiskisan siya. Ayun. So yun ang nangyari, kaya nagkaroon siya ng butas. So ito dito kasi may rubber talaga na nakalagay. Ayan. Then itong isa dito. Ayan, para yung isang tubo na yan hindi kumikiskis doon. Then nilalagyan namin ito ng cable tie para hindi siya natatanggal. Ayan. So ito, para hindi siya lumalaglag, kasi minsan natatanggal ang cable tie nito. So nilalagyan ulit natin ito ng cable tie, yung rubber, kasi minsan hindi napapansin siguro nung pag nililinisan, lumalaglag yung pinaka-rubber. So babalik lang ulit natin para hindi siya malaglag. Ayan. So, tulo lang natin.
Ayun. So, hindi nakikiskis yung tubo niya dito sa isa. And doon sa casing niya, hindi rin siya kikiskis doon sa pinaka-housing. Ito yung housing niya. Ayan. So, gagawin na lang natin. Nilinis na namin to. So, binabaklas namin talaga ang board nito. Kapag nag-cleaning kami, hindi namin talaga yan binabasa. Dahil yung actually, yung pinaka-board niya, ito, naka-sealant na kasi ito eh. So, pag binaklas natin to, minsan, dito na pumapasok yung tubig. So, hindi namin tinatanggal yung sealant na to, saka itong aluminum tape na yan. Dito, dito kasi sa portion na yan, kapag naiimba ka ng tubig, lalo na kung lack of maintenance o bihirang ipa-maintenance yung unit, dito nag-uumpisa yung tubig sa ilalim na ito. Tapos, yan yung tumatama dito sa may pinaka-heat sink natin. Then, lumulusot yung tubig dito. Kaya ginagawa namin din dito. Pagka ganito, minsan, gumagamit ako ng aerotape. Dinodoblehan namin to. Lalo na pagka kami ang nag-cleaning. Ayan, after namin na ma-cleaning, minsan kapag kakailangan, katulad dito, natupi na o nabiak na yung pinaka aluminum tape. So, dinodoblehan namin siya dito ng aluminum tape. Ayan, patin lang natin lang dito. Yun. So, aerotape ang ginagamit na namin. Kung may aluminum tape na ganitong klase, pwede naman siya. Pero kung wala, pwede rin naman to para iwas rin lang yung moisture. Ayan, ilalagyan lang namin dito para dagdag protection na rin siya, para hindi siya tawag yan, napapasok ng tubig kasi nabibiyak na itong aluminum tape na ito. Minsan, ito yung kadalasan na nakikita namin, yung sira niya dito kasi hindi ito napapansin na napapasok ng tubig eh. Ayan. So, lagyan na rin natin yung kabila. Eto, dito lang naman yan. Yan. Okay. So yan, yun, nalagyan lang natin ng aerotape. Ito naman, nakasilan pa siya, hindi naman basta pinapasok. Pero, syempre, pagkatapos nyo i-cleaning, blower nyo din to, yung pinaka-board, para sigurado kayo na i-dry nyo yung pinaka-board niya. And wala siyang moisture. Kasi once na nagkaroon ng moist, ito kasi ganitong tayo niyan eh. So, nangyayari, salong-salon niya dito, minsan siguro, hindi nila, o natatakot silang baklasin yung board, binabalutan lang. Hindi nila napapansin minsan, pumapasok pala yung tubig dito sa loob. Kaya, kadalasan na nakikita namin na problema, yan, ganyan ang problema. Yan. So, ito naman, madali lang naman eh. Kung binaklas nyo, madali lang may kabit to. Lahat naman to, nakasakit. Hindi naman siya pumapasok dun sa magkakaparehas na sukat. Wala naman to magkaparehas na sukat eh. Ayan. Balik naman sila lahat dito. Okay. Then, dito, yung pan motor nito. Yung pan motor nito, kung yung kinlining nyo ay AC pan motor, usually, pwedeng hindi na baklasin, pero maganda baklasin. Pero kung DC pan motor lang ginagamit, kasi may isang modelo na DC ang pan motor na ginagamit, yun, obligado kayo, kailangan yung baklasin talaga yun. Dahil nasisira yung pan motor niya kapag nababasa. Ayan, so hindi naman kayo malilito ng pagbabalik dito. Yan, magkaka-connect lang yan, katulad yan. Magkakaparehas lang naman yan. Ayun. Okay na. Ayun. Susok na lahat to. Then, eto, dinodoblehan din namin minsan to ng aerotape. Okay. Then, ito na yung pinakatakip niya. Yan. Actually, nilagyan na nga din ng may-ari ng ano eh. Ito, yung nasa ibabaw. Pero tatanggalin ko na to. Aerotape na lang ididikit natin. Malagkit kasi siya eh. Pero okay din siya. Yan.
Parang juicy fruit. Yan. So, para malinis. Ito. Dito, dinudoblehan din namin ulit ng air tape yan dito sa side na to. Yan. Para may protection siya kahit na maanggihan ng tubig. Hindi siya basta pinapasok dun sa loob. Ayan. So ito kasi may aluminum tape to dati. Kung may aluminum tape, mas maganda. Para may balik nyo. Pero usually ginagamit namin ganito na lang. Ayan. Okay. So ito na siya. Then babalik na natin. Medyo matrabaho nga lang ng konti. Dahil syempre marami kayo didikit. Katulad yan, magdadagdag trabaho pa yung paglalagay nyo ng aerotape. Hindi katulad ng ibang board na hindi mo na siya lalagyan. Ito kasi babalutan mo talaga. Yan, oh. Ganito posisyon yan. Oh. Dito. Yan. So kadalasan yan dito, nakaka-imbak ng tubig sa ilalim. Yan yung tumatama dito sa may ilalim ng sa may heatsink na yun. So, dun yung lumulusot ang tubig. Minsan naman dito sa pinaglagyan natin ng heatsink na to, nalulusutan ng tubig. Yan, lalo na pagka hindi gaano nami-maintenance. Yun. Ituturlig na lang natin. Tapos, magsisystem reprocess na tayo. Ito naman, na-leak test na naman namin ito. Wala na siyang leak. Yun. Kompleto na. Okay, so proceed na tayo sa system reprocess. So ito basic lang naman. Isabay na natin yung pagbabacuum natin. 410 lang naman to. So usually kailangan natin timbangin. Hindi to kasi pwedeng tsatsambahin yung karga or basis tayo sa gauge. So hindi tayo nagbe-base sa gauge. So gagamit talaga tayo ng timbangan na ganito. Kung wala na pa kayo timbangan, ito nga, ganito lang ginagamit namin actually. Pagka maliliit na trabaho lang o kaya sa home service, ganito lang. Importante lang yung masakto natin yung papasok. Usually, ang karga nito is 400 grams. Ayan. So, nasa 400 grams lang papasok natin. So, sinabay na natin yung pagbabacuum. Kinabit ko na rin itong casing niya. Na-assemble na. Ito yung kanina na merong sealant na nilagay. So, nilalagay namin dito ganito na rin. Aerotape na lang. Pero usually, hindi naman talaga siya, kahit hindi mo siya lagyan. Pero, mas maganda kung meron. Ayan. Nilalagay na lang namin. Ayan. Dinidikatan lang natin para sigurado na walang basta, hindi siya basta-basta mapapasok lang tubig. Pero mas maganda kung aluminum tape yung gagamitin niya, mas safe siya. So, wala kang aluminum tape, kaya pag walang aluminum tape, aerotape ang ginagamit natin. Ayan. So tapos na rin naman tayo na mag-vacuum. Ayan. Okay na. Eto, so ang gagawin na lang natin, magkakarga tayo ng refrigerant. Nasaan na kaya magandang antik na? Ito, tangki to ni Arnel. Antik na pala to no? Antik, so medyo may kamahalan na to. Ayan. O kilogram na lang gamitin natin. Ayan, so nakaset ng kilogram. Hindi na tayo gagamit ng malaking timbangan. Parehas lang din naman yan. Tansyahin na lang din natin. Ayan, 1.9 kilograms. So, ang babawasin natin dito is 400 grams. Okay, ko-convert na lang pala natin to. Yan. Babawas tayo ng 0.4 kilo. So, 1.9 siya. Yan.
Yan. Okay. Kasi gawin natin ng konti. Ayan, usually naman to pagka pumasok yung 400 grams dito, okay na yan. Kahit hindi na kayo mag-base doon sa gauge. So, ganyan lang naman pagkakarga natin dito. Hindi naman ganun ka komplikado. Ayan. Okay, so timbangin natin kung ilan na yung ipasok natin. 1.9 to kanina. 1.6. Okay. Ayan, 1.6 na lang. So may kaunti pa tayong ikakarga. 1.45. Ayan, bumaba, sumabit pala. Ayan, so nasa 400 grams na naipasok natin. Yung PSI natin, kung titingnan natin, ito, so nasa 100 PSI pa lang tayo. Pero yung ating karga ng refrigerant, kompleto na yan. Then kahit mag-base tayo dun sa ating clamp ammeter, ayan na, so 2.5 ampere na din siya. Ayan. Eto. Then, ayan, tubo na. Yung tubo malamig na. And malamig na rin ang buga niya. So, importante na gumagamit kayo ng weight scale. Kung wala kayong katulad nito na ginagamit namin, kaya lang ito talaga requirements kasi sa video ito. Gumagamit ng ganito. So, kung wala kayo, pwede naman ganito. Yung ordinary na timbangan na kahit sa Shopee. Dati may mga stock kami nito, kaya lang hindi na namin na-distribute na low-bat na yata. So, pwede naman siya kung wala kayong ganito. Pero kung meron kayo nito, mas maganda. Matitimbang nyo ng maayos. Pero ito kasi mabilisan lang, sabit nyo lang siya. Pwede na siya. Basta importante, yung ipapasok yung refrigerant dito, tama sa timbang. Kahit hindi na kayo mag-base dun sa gauge natin, pwede naman. Kaya katulad yan, so, kumalo na tayo ng, ayan, 100 PSI pa rin siya. O tumaas na siya ng bahagya. Kasi ito nga sabi natin, variable speed kasi ang compressor. Katulad yan, kung bagong bukas siya, mababa ang karga niya. Then, unti-unting tumataas habang yung tawag natin is nagtuturbo yung compressor. So, tumataas ang gauge natin. Yan, saka yung pressure. Okay, so okay na tayo dito. Tapos na, yun lang. Ang naging aberya lang talaga nito, yung pagkakabit niya is dahil dito sa... Dito talaga original na nakakabit yan. Ito yung dalawang rubber na yan. Dito talaga original na nakakabit yan. Ay nalaglag yung isang rubber na ito dito. Siguro nung pagkaka-cleaning o pagbabalik, lumaglag siya. Kaya itong isang tubo na to na nasa kabila, dumikit dito. Yun yung naging dahilan ng pag-delete niya. So, ayan, nilagyan na lang natin ng cable tie para hindi na siya malaglag. Ayan, okay na tayo dito. Ayan, okay na rin. Malamig na. Kompleto na yung karga nito. So, naitimbang na rin naman natin. Yung ampere niya, okay na rin siya. Ayan, okay na. Ayos.